Panitikan sa panahon ng katutubo. Bago pa man dumating ang mga Kastilay, may sarili ng kalinangan ang Pilipinas. Mayroon ng sariling pamahalaan, sa kanyang barangay, may sariling batas, pananampalataya, sining, panitikan at wika. Ang bagay na ito'y pinatutunayan ng mga mananalaysay na Kastila nung nakarating sila sa kapuluan. Isa na sa nagpatunay sa kalinangan ng Pilipinas si Padre Pedro Chirino sa kanyang Relación de las Islas Filipinas na isinulat niya noong 1604. Sinabi niyang may sariling wika sa Pilipinas at ang mga naninirahan dito'y may sistema ng pagsulat na tinatawag na alibata. Sang-ayon din kay Padre Chirino, ang paraan ng pagsulat ng mga katutubo'y patindig, buhat sa itaas, pababa at ang pagkasunod-sunod ng mga talata ay buhat sa kaliwa at pakanan. Ang ginagamit na pinakapapel noon ay ang mga bias ng kawayan, mga dahon ng palaspas o balat ng punong kahoy at ang pinakapanulat nila'y ang mga dulo ng matutulis na bakal o yung tinatawag na ngayong lanseta. Sa kasamaang palad, ang mga katibayan ng kanilang pagsulat nooy hindi na matatagpuan sapagkat sinunog ng mga mananakop na Kastila dahil ang mga yun daw ay gawa ng mga dyablo. Ngayon ay puntahan natin ang mga halimbawa ng panitikan sa panahon ng katutubo. Una, ang kwentong bayan. Ito ang kabangyaman ng ating panitikan. Dito masasalamin ang naging buhay ng ating mga ninuno. Mga uri ng kwentong bayan, ang mito, alamat at salaysayin. Ano ang mito? Ito ay tuluyang pagsasalaysay na maitunuturing na totoong naganap sa lipunang yun noong mga panahong nagdaan. Pinaniniwalaan ito sapagkat tinuturuan silang ito'y paniwalaan. Nasa mito ang dogma at karaniwang itinuturing na sagrado. Karaniwang kaugnay ito sa teolohiya at ritual. Ito ang naglalahad ng ibang daigdig tulad ng langit at ilalim ng lupa. Kinapapalooban din ito ng simula ng daigdig, ng tao, ng kamatayan, ng mga katangian ng mga ibon, hayop o pisikal na kaanyuan ng lupa. Maaari rin itong kwentong tungkol sa mga Diyos at Diyosa. Mga halimbawa ng mito sa Pilipinas, ang mito ng mga Maranao, ang pinagmulan ng daigdig. At ang mga halimbawa pa ng mito sa Pilipinas, Lakapati, ang diyosa ng pagkamayabong, Pati, ang diyos ng ulan, Lakambakod, ang diyos ng mga palay at ang paghilom ng mga sugat, Apulaki, siya ang pinaniniwalaan na siya ang diyos ng digmaan, paglalakbay at pangangalakal, Mayari, ang diyosa ng buwan, ang kwento ni Mariang Makiling, ang Sirena at si Santiago, at ang kwentong si Malakas at Maganda. Ngayon naman ay puntahan natin ang alamat. Ano ang alamat? Ang alamat ang mga tuluyang pagsasalaysay na kaiba sa mito sapagkat itinuturing ang alamat na totoo ng mga nagkukwento at ng mga nakikinig. Higit na nauna ang mito kaysa alamat. Masasabing katulad ng daigdig ngayon, ang daigdig ng alamat, hindi ito itinuturing na sagrado. Tao ang pangunahing tauhan. Isinasalaysay naman dito ang migrasyon, digmaan at tagumpay na nagawa ng mga bayani, hari at dato at ng mga sumusunod na nangungulo sa bayan. Nabibilang dito ang tungkol sa mga natatagong kayamanan, mga santo, mga engkanto at mga multo. Nahati sa dalawa ang alamat, ang mga tinatawag na etiological. Ito ang mga nagpapaliwanag ng mga alamat na sumasagot sa tanong na kung paano pinanggalingan o pinangangalanganan ang mga bagay o puok at kung bakit nagkaganoon. At ang non-etiological na nauukol sa mga dakilang tao at sa mga pagpaparusa ng malaking kasalanan. Kasama rin dito ang tungkol sa mga alamat ng santo, mga supernatural na nilikha tulad ng aswang, tikbalang, engkantado, multo at mga ibinaong kayamanan. Mga halimbawa ng alamat. Ang alamat ng Ilog Kambinleo, ang alamat ng Adyong, ang alamat ng mga milagro ng Nuestra Señora del Pilar o Fort Pilar sa lungsod ng Zamboanga.
Ngayon ay puntahan natin ang salaysayin. Ito ay maaring pabula, mga kwentong inkantado, mga kwentong panlinlang, katusuhan, kapilyuhan o katangahan at iba pa. Kabilang dito ang iba't ibang kwento tungkol kay Juan. Hindi lahat ng kwento kay Juan ay ang katamaran. May iba't ibang Juan sa may salaysayin sa iba't ibang puok. Kung palabasan ng mga kwentong bayan ang mga taga-ibang bansa, mapapansing ang mga kwentong Juan ay nagkakatulad ng mga kwentong Indones o Malayo. Ngayon ay puntahan natin ang iba pang mga halimbawa ng panitikan sa panahon ng katutubo. Pangalawa, ang Kantahing Bayan. Ang Kantahing Bayan ay ang oral na pagpapahayag ng damdamin ng mga katutubo. May iba't ibang uri ito batay sa iba't ibang okasyong pinanggagamitan ng mga ito. May mga kanta para sa pagpapatulog ng mga sanggol na tinatawag na uyayi. May mga pamamangka na kilala sa tawag na suliranin o talindaw. May diona o awiting pangkasal. May kumintang o awit pangdigma. May kundiman o awit ng pag-ibig at iba pa. Ang tawag dyan ay Kantahing Bayan. Ang kasunod naman ang Karunungang Bayan. Ang Karunungang Bayan ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan, pangyayari at tradisyon ng isang lipunan o tribo. Ito ay nagpapakita ng kaalamang tradisyonal at pagpapahalagang kultural ng mga mayakda at mambabasa. Ito ay naging libangan at pamana ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay maaring idaan sa pamamagitan ng pagsasagot o paghuhula. Isa sa mga halimbawa ng Karunungang Bayan ay ang bugtong. Ang bugtong o riddle ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Ang bugtong ay gumagamit ng metapora para maisalarawan ang mga bagay na nabanggit. Ang bugtong ay kadalasang patungkol sa pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Ang bugtong ay tinatanghal bilang isang laro at palaisipan. Ang kasunod ay bulong. Ang bulong ay isang salitang kilos sa Filipino at Tagalog na ginagamit ng mga matatanda upang makapagbigay galang o pagpasintabi sa mga bagay o puok tulad ng mga malalaking puno, sapa, dagat, ilog, punso at iba pang mga lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga lamang lupa, masamang espiritu o maligno. Ito ay isang paraan ng pagsasalita ng mahina at karaniwan sa pamamagitan ng hininga lamang. Kasing kahulugan rin ito ang salitang orasyon, bilin o usap-usapan. Sa sinaunang panahon, ang bulong ay kilala bilang orasyon at itinuturing na dasal o panalangin na sinasambit kapag mayroong gustong makamit ang mga tao noon. Ang bulong ay isang paraan ng pagpapahayag ng kagandahang loob, paggalang, pagpapala o pagsusumpa sa ibang tao o sa di kilalang nilalang. Ang bulong ay karaniwang ginagamit sa mga paniniwala o ritual na may kinalaman sa mga espiritu o mga elemento ng kalikasan. Mga halimbawa ng bulong. Tabi-tabi po ingkong, makikiraan po. Mano po, paabot po, paalam. Tabi-tabi po apo, alisin mo po ang sakit ng pamilya ko. Lumakas sana ang ulan upang mabasa ang lupang tigang. Pagpalain ka nawa, huwag mananakit nang di ka rin mamimilipit. Ingat po sa biyahe. Tandaan, mga panitikan sa panahon ng katutubo. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon ng sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Karamihan ng mga panitikan nila'y yaong mga pasalindila gaya ng mga bulong, tugmaang bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting bayan na anyong patula, mga kwentong bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritual ng babaylan bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Karamihan sa mga panitikang ito ay pasalindila. May mga panitikan ring nasulat sa mga pirasong kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato.
Ngunit ilan na lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo o archaeologist sapagkat batay sa kasaysayan, pinasunog at pinasira ito ng mga praile nang dumating sila sa bansa sa paniniwalang ang mga ito ay gawa ng demonyo. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa panitikan sa panahon ng katutubo. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.